nung tinukso, bumagsak sa temptation, nakapatay pa. Si King Saul, natukso. Si Samson, natukso. Si David, natukso. Si Peter, natukso. Si Judas, ng Judas, at natukso. However, meron din naman po tayong forefathers na nagtagumpay. Katulad po ni Apostle Paul. Si Daniel, nagtagumpay siyang hindi kainin ang king's food. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. We just read it right now. Si Joseph, nagtagumpay. And of course, makakalimutan ba natin? Si Jesus Christ, who won over this temptation. Bakit? Alam po ng mga taong ito, kasama na ang ating Panginoong Yesus, na nagtagumpay sa tukso that lahat ng kasalanan is evil. Lahat ng kasalanan is destructive. May mga kasalanan at temptation na nagbibigay at nagdadala ng consequences na pagdudusahan mo in your lifetime. May mga kasalanan at temptation din naman na magdadala ng consequences hindi lang sa lifetime mo, kundi sa susunod na lifetime ng iyong mga anak at ng iyong mga apo. May mga kasalanang nakakapagsira ng relasyon, may mga kasalanan at temptation na mapupunta ka sa kulungan. We can be tempted about everything. You can be socially tempted sa alcohol, cigarette, any forms and any kinds of addiction, overspending, overeating, drugs, and sexual immorality. Kaya nga po si Apostle Paul one time sa Romans chapter 7, nabanggit niya po na alam kong makaka-relate tayong lahat. Ang sabi po niya sa Romans chapter 7, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Nakaka-relate ba kayong gano'n? Sa madaling sabi, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Tapos yung hindi ko gustong gawin, yun naman ang aking nagagawa. Verse 22, For in my inner being, I delight in God's law, but I see another law at work in me, waging war against the law of my mind, and making me a prisoner of the law of sin, which is at work within. Everybody say within. Put that in the chat. Within. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. So then I myself in my mind, I must slave to God's law, but in my sinful nature, I must slave to the law of sin. Pansinin nyo, even Apostle Paul are saying, sinisikap kong gawin ang tama, pero bakit parang kung ano yung dapat kong ginagawa, hindi ko ginagawa, at yung hindi ko dapat ginagawa, yun ang aking nagagawa. Para bagang kahit may motivation at puso ako na sundin ng Panginoon, there is another law that works within me, ang sabi ni Apostle Paul, na parang nagmamanipulate sa kagustuhan ko mangyari. Bakit? Nadi-discern ni Apostle Paul na ang temptation by its very nature, mali na kagad. Yung sinful temptation na ito na ini-introduce sa atin, yung sinful thoughts na ito na ini-introduce sa atin, sa ating puso at sa ating konsensya, nararamdaman na po kagad nating mali ito. In fact, let me just establish this, mga kapatid, na most of us can easily discern ano ang tama at mali. Madaling malaman ang difference ng black and white. Ang mahirap i-differentiate yung white sa dirty white. Yung tama sa mukhang tama. Nakukuha niyo po ba ako, mga kapatid? Pero ang sinasabi ho sa atin ng scripture, na lahat tayo, mga kapatid, kahit pa idinidesire natin na ibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon, there will always be some sort of power that will work contrary to what you desire para ikaw ay mapalayo sa ating Panginoon. In other words, all of us will face the heat of temptation, the fire of that temptation. And let me tell you this, yung fire na yan na ating pagdadaanan, yung temptation na yan na pagdadaanan natin, yung apoy na yan can either make us or melt us, depends on how we will respond into it. Are you still with me, mga kapatid? Na para bagang mapapansin ninyo na parang sinasabi ni Apostle Paul, yun ang gusto kong gawin, hindi yun ang aking nagagawa. Bakit to? Kasi napansin nyo ho ba na hindi ka naman matutokso sa isang bagay na malakas ka. Madalas natutokso ka dun sa lugar na mahina ka. So kung mapapansin nyo, yung mga bagay na nagfo-fall ako, hindi ka nagfo-fall doon, at yung mga bagay na mahina ka, malakas ako doon. So kung mapapansin nyo, ang tukso very personal. Kung ano ang appealing sa'yo, yun ang iyong ikinababagsak. Wala po naman siguro sa atin ang nagke-crave sa safeguard, for example. Sino sa inyo, nagugutom ako, parang gusto ko ng safeguard today. Parang hindi ka nagke-crave, no, sa isang bagay na hindi appealing.
Usually, nagkikrave ka sa mga bagay that appeals to you. Kaya pala, pag inugat niyo po yung word na temptation, in the Greek, yung salitang temptation will actually reveal the weakness within you. Let me repeat. It is revealing the weakness within you. So ang temptation doesn't come from the outside. It comes from the inside. It awakens your weakness. At ginagawa ni Satan na maging subtle and discreet para ilabas yung bagay na nasa iyo na talaga. Kaya pala sabi ng scripture paulit-ulit, maghanda kayo. Prepare because your enemy will attack you. Sabi ng Apostle Paul, be on your guard because day after day, he will attack your weakness. Ang sabi ng Matthew chapter 26 verse 41, kahit tahimik yung katabi mo kasi siya ang topic natin today. Ang sabi ng Matthew 26:41, basahin po natin sabay-sabay. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman naman ay mahina. The spirit is willing, but the flesh is weak. James chapter 1 verse 14 to 15. Temptation comes from our own desires, which entice us and drags us away. These desires give birth to a sinful action, and when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Ibig sabihin, hindi mali ang temptation, pero nagiging kasalanan ng temptation pag na-mishandle natin ito. Kasi ang plano po ni Satan, in case you're not aware, wasakin tayo. Kaya nga paulit-ulit din po sinasabi ng scripture, do not give Satan a foothold in your life. Na pag sinabi mong foothold, para huyang bara. Halimbawa, sa bahay po ninyo, kahit po sarado ang bintana, sarado ang pintuan dun sa papunta ng swimming pool ninyo, or sarado yung pintuan papunta ng kitchen, papunta ng kwarto, pero as long as yung front door, hindi completely nakasara. Kasi parang hinaharangan ni Satan ang kanyang paa, hindi mo masara, foothold. May hawak siya sa'yo. And that could be anything. That could be fear, anxiety, unforgiveness, habitual sin, hidden sin. Hanggat hindi ho nasasara yung pintuan o yung gate, patuloy tayo at paulit-ulit tayong nanakawan at wawasakin ng ating kaaway. Tatandaan nyo to, ang objective ni Satan, hindi lang bumagsak ka sa kasalanan. Ang objective ni Satan, mamuhay ka sa kasalanan. Ang objective ni Satan, maging komportable ka sa mali. Maging komportable ka sa kasalanan kasi nga kung ano yung appealing, yun ang ibibigay niya sa'yo. Maaaring appealing sa'yo ang chocolate cake, sa katabi mo hindi. Pero maaari din naman na appealing sa'yo ang ibang bagay na hindi appealing sa Kanya. Pero inaalaw po ito ng Panginoon para tayo ay tulungan at i-grow. Because yung mga temptation na yan ang mag-authenticate ng ating pananampalataya. Yung mga temptation na yan ang magpe-perfect ng ating mga pananampalataya. Hindi galing sa Diyos ang temptation, pero inaalaw ng Lord ang temptation to authenticate your faith. Sana mapansin niyo ako one time. Ulitin ko lang, tinitest tayo ng Diyos, pero hindi tayo tinetempt ng Diyos. Ang testing galing sa Diyos, ang temptation hindi sa Kanya. Inaalaw niya, pero hindi galing sa Kanya. Anong difference ng testing sa temptation? Usually, ang test, ibinibigay with a purpose na pumasa ka. Pero ang temptation, ang purpose niya, bumagsak ka. Hindi intention ng Diyos na bumagsak ka. Ang intention ng Diyos, pumasa ka. Tinitest ka niya, pero hindi kanya tinetempt. Pero iaalaw ng Lord minsan na yung temptation mangyari sa ating buhay para i-authenticate ang ating mga pananampalataya. For example, sasabihin mo, Lord, punuin niyo ako. Panginoon, i-stretch mo ako. By the way, be careful what you prayed for. Kasi kapag nanalangin ka sa Panginoon na stretch me, ay talagang magkakaroon ka ng stretch marks. Hallelujah. Amen? Kasi hindi mo masasabing na stretch ka kung walang stretch marks. Amen? Kaya mahirap mag-pray sa Lord na, Lord, habaan niyo pa po ang pasensya ko. Okay, your wish is my command. Tapos magugulat ka, bakit kaya ganun? Dati hanggang alas 10 lang yung kapitbahay namin sa Bidyoke, ngayon hanggang alas 2 na ng madaling araw. Bakit parang ngayon laging mainit ang ulo ko? Irritable ako kung kani-kanino. Bakit? Nagtatanong ka sa Panginoon, Lord, tanggalin niyo na po ang mga bagay na ito. Sabi ng Lord, kala ko ba? Gusto mo maging patient. Paano ka magiging patient kung walang nakakapag-test ng iyong patience? So minsan iaalaw ng Panginoon niya para i-authenticate, para i-perfect, para i-mold yung ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? And minsan naririnig natin, okay, panalangin natin sa Panginoon that God will get rid of this temptation.
It's impossible to get rid of temptation. You cannot get rid of it. You can deal with it, but you cannot get rid of it. So if we cannot get rid of it, might as well we will deal with it. Hopefully by God's grace, we will overcome this temptation in our lives. This is where our text brings us. Si Joseph, isa sa mga anak ni Jacob, nakainggitan ng kanyang mga kapatid, tinapon sa balon, binili ng mga Ismailita, binili ng Egypt para magsilbi sa kanila. To cut the long story short, dahil sa kanyang excellence, at dahil sa kanyang skills and talent, na-promote siya sunod-sunod, na ang sabi ng scripture, because God was with him, he and the entire Egypt was blessed because of him. Nasabi ng scripture, sa sobrang blessed nitong si Joseph, hindi lang sa finances, kasi sabi ng scripture, si Joseph daw po ay well-built and handsome, meaning pati physically blessed. Sana all talaga. Amen? He was well-built, he was handsome, napansin ho siya ng asawa ng Potiphar, yung administrator nitong Egypt. At nung napansin siya ng asawa ng Potiphar na gwapo at masculine at well-built, ang sabi niya kay Joseph, sipingan mo ako. Pero ano ang sabi ni Joseph? Ang sabi ng verse 9, how then could I do such a wicked thing and sin against God? Alam niyo, isa sa mga reason kung bakit nagtagumpay si Joseph sa temptation is because of this statement. Because if we really want to overcome temptation in our lives, the first stage of overcoming temptation is to recognize there is a temptation. Hanggat hindi mo nare-recognize na dinadaya ka, hindi mo nare-recognize yung magnitude ng kasalanan na ipinapagawa ng kaaway sa iyo, madaling bumigay at mag-give in. Pwedeng sabihin ni Joseph, okay, kung yun ang gusto mo, fine. Pero anong sabi ni Joseph? Balikan natin ang verse 9. Paano ko magagawa ang karumal-dumal na bagay na ito sa harapan ng Panginoon? Magkakasala ako sa Diyos. Hindi naman, wala namang sinabing marami makakakita sa kanya. Pero ang alam lang ni Joseph, kahit walang nakatingin, ang Diyos laging nakatingin. Na-recognize niya eh. Napakahalaga po pala sa atin na in order for us to overcome temptation, we have to recognize you're being tempted. You're being deceived. There is a presence of temptation. You have to open your eyes and see temptation and deceptions are present in your life. And also recognize may cost ito. Na anumang pansamantalang bagay na pagbibigyan mo will have a potential to give you a lifetime of misery. That what it takes lifetime to build can be messed up in a moment of joy or happiness. Kayang sirain ng pansamantalang kaligayahan ang dekadang pagsisikap at pagpapagal na meron ka. And once na-recognize mo, mas mahalaga yung pinaghirapan ko, mas mahalaga yung pamilya ko, mas mahalaga yung ministry, mas mahalaga yung simbahan, mas mahalaga yung trabaho, mas nagkakaroon ng power ang bawat isa sa atin na ma-overcome ito if we recognize you are being deceived. Napansin niyo mga kapatid, ang sabi ng verse 7, dahil gwapo itong si Joseph, sana pansinin niyo ako one time lang, no? Nung pansinin niyo sa verse 7, ang sabi ng scripture, the master's wife took notice of Joseph. Kung mapapansin nyo, yung babaeng ito, napansin si Joseph. And alam ko, marami tayong theory na sinasabi nila, Pastor, madali lang naman kay Joseph na tumanggi dito sa asawa ng Potiphar kasi malamang naman matanda na to sa kanyang edad. Siguro si Joseph medyo bata-bata pa. Tapos sabi nga ng scripture, handsome, hindi naman sinabi ng Bible na yung asawa ni Potiphar, maganda eh. Pero imagine niyo in that day and age, in that culture, ikaw si Potiphar, mataas ang katungkulan mo sa Egypt. You can choose whatever and whoever woman you want. So I submit to you that this master's wife is one of the most beautiful woman in the entire country. At itong isa sa pinakamaganda babae, napansin si Joseph. And it's very important for us na madalas tayo napapansin tayo ng kaaway. Kaya nga kung iniisip natin na kapag naglingkod tayo, kapag nagpastor tayo, exempted na tayo sa temptation, nagkakamali po kayo. In fact, pag nagpastor kayo at naging part kayo ng serve team, mas nagiging target kayo. Napapansin kayo. Parang tumitindi commitment niya na. Nag-enroll na naman sa growth track yan Nag-enroll na naman sa link up yan Bigyan ng pagsubok yan. Bakit? Mapapansin ka eh.
So walang problema doon. Talagang mapapansin. Naalala niyo si Job? Di ba? Ibinida siya ng ating Panginoon kay Satan. Sabi niya, napansin mo ba? Yung anak ko si Job, matuwid yan sa harapan ko. Kaya nga sabi ko kay Lord one time, Lord, wag mo na ako ibida ha. Okay na po ako. Kasi alam ko nangyari kay Job Pagkatapos may ibida. So napapansin ng kaaway kung ano yung commitment level that we have. Pero kung napansin ng babae si Joseph, dapat marunong din tayong mapansin yung deception. Kailangan ma-recognize din natin. Teka lang, nadadaya yata ako Kasi imagine niyo mga kapatid, no? Wala naman po siguro sa atin, nung gumising tayo kaninang umaga, nasabi kagad natin sa sarili natin, alam mo, parang gusto ko magpatukso ngayong araw na ito. Wala naman siguro, no? Na parang plano ko ngayong bumagsak sa temptation ng aking buhay. Wala naman siguro. Nung gumising ka kaninang umaga, ang purpose mo, pumunta ng church, magpakalalim sa Panginoon, lumakad, kasama ang ating Panginoon. And here comes, mabagal na driver sa harap mo. Kinat ka ng bigla-bigla. At imbis na hallelujah ang masabi mo, iba ang nasabi mo. At imbis na turo ibang daliri ang nabigay mo. We have good intentions not to fall. We have good intentions para hindi bumagsak sa kasalanan. Kaya nga ang pinaka-effective arsenal ni Satan, pandaraya. Dadayain niya tayo, ipapakita niya na parang nami-miss natin yung maraming bagay. At kapag ang temptation ibinigay sa atin ng kaaway, tumitindi lalo siya kapag nagre-reason tayo, okay lang yan. I can handle it. Yun ang first stage Hindi mo ma-recognize yung bigat. Ang mas nare-recognize mo, kaya ko siya. Okay lang, di ko naman siya masyadong type. Chat lang naman. Message lang naman. Massage lang naman. Okay lang yan. Friendly naman kami. Wala naman kaming ginagawang masama. And little by little, yung deception na yan ang nagiging building blocks ng kaaway para tayo ay magkaroon ng strongholds. At karamihan ng mga taong kilala ko, lalo na yung mga Christians na bumagsak sa pagsubok, mga tao na nag-fall into sin, madalas they mean well. Hindi nila gustong bumagsak. Pero baka nagkaroon lang ng overconfidence sa ating sarili. Kaya huling-huli na bago niya na-realize na daya ako. Kung kailan hiwalay na yung pamilya, tsaka natin marirealize na daya ako. Kung kailan lugi na ang negosyo, tsaka po natin marirealize na daya ako. Kung nawalan na tayo ng kita, tsaka natin marirealize, scam pala yun. Minsan sa relationship, marami ring scam. Late mo nang na-realize, may asawa pala siya. Late mo nang na-realize, kung kailan nagastos mo na yung tuition fee, parang maraming gumawa nito Kita ko yung mga tumawa dito sa harap Tsaka lang nangyari. Bakit? Karamihan ng deception, karamihan ng temptation, very subtle, very discreet. Pero kahit na gaano ka stealth ang mode ng temptation, kahit gaano ka subtle at discreet ang temptation, let me give you some hope. Kahit gaano ka subtle ang temptation, lahat ng strategy ng kaaway, pare-pareho. Yung schemes ng kaaway, the same. Parehong schemes na ginamit niya kay Adam and Eve, gusto niyang gamitin kay Jesus. Bakit bumagsak si Adam and Eve? Dahil sa pagkain. Ano ang unang temptation niya kay Jesus Christ? Turn these stones into bread. Wala siyang bagong diskarte. Lahat ng diskarte ng kaaway paulit-ulit. At kung mare-recognize lang tayo at ma-educate tayo. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, do not allow the enemy to outsmart you by not knowing and being unaware of Satan's schemes. Huwag niyong hahayaang ma-deceive kayo, ma-outsmart kayo ng kaaway kasi hindi niyo alam ang diskarte niya. Kasi ang diskarte ng kaaway paulit-ulit. Hindi nagbabago ng diskarte. Kaya sabi ni Apostle Paul sa atin, mag-ingat kayo. Parehong strategy niya, ginamit niya kay David. Yung same strategy, ginamit niya kay Samson, parehong-pareho. Yung sa Garden of Eden, ganun din. Sa wilderness, ganun din. 10 taong ka nang naloko. Magpapa-11 ka pa ba? So kung paulit-ulit ang diskarte ng kaaway at paulit-ulit ang kanyang tactics, ano ang tactics ni Satan in the first place? Buksan natin ang ating Bible sa 1 John chapter 2 para ma-recognize natin. 1 John chapter 2 verse 15. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. Basa, verse 18. For everything in the world, the lust of the flesh,
the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. And most of the temptation you can categorize with these three categories. Lust of the flesh. Everybody say lust of the flesh. Now, ano ang lust of the flesh? Yan yung mga cravings natin. Lahat ng klase ng cravings. Cravings for food, cravings for sex, lahat ng klase ng cravings natin. So dyan pumapasok yung category ng overeating, yung cravings natin sa sobrang matatamis, alcohol, addiction, laziness, lahat ng klase ng cravings. And then another tactic, lust of the eyes. Diyan pumapasok yung materialism and greed. Palagay mo, dito kaya yaman, mag-invest ka rito para lumago ang iyong pera, greed. At ang greed, tumitindi siya habang tumatagal. Nagsisimula sa grade 1 hanggang grade 12. So kailangan maging maingat. Sabihin mo sa katabi mo, anong grade ka na? Diyan papasok yung pandarayan ng kaaway sa pamamagitan ng pera, material possession katulad ng damit, ng bahay, appliances, desire for entertainment, and many more. At ang pangatlong category, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, arrogance, self-absorbed, entitled, pride, self-centeredness, power-tripping, and manipulation. Kapag sinoma mo lahat ng ito, karamihan ng mga temptation ng kaaway, dito lang nangyayari. So yung schemes ng kaaway paulit-ulit, yung deception ng kaaway paulit-ulit, papamukha ni Satan sa iyo na madamot ang Diyos, ipapamukha ni Satan sa iyo na merong wini-withhold ang Panginoon sa iyo, maraming nawawala sa iyo. Tingnan nyo kay Adam and Eve, ang pinakaunang temptation. Kay Adam and Eve, ano ang unang temptation? Kainin yung bunga ng kaalaman ng tama at mali. Now if you study the history in the context and the study of this Bible scholar who spent their life trying to understand what happened there, sabi ng maraming Bible scholar, doon daw po sa Garden of Eden, they have approximately 8,000 to 10,000 kinds of trees. Kinds. Not just trees, kinds of trees. Na allowed kainin. Except for one. Napansin niyo kung ano yung bawal? Gusto ni Satan doon ka mag-focus. Para pag mumakay madamot ang Diyos. O tingnan mo, ba't pinagbabawal to? Ang damot naman ng Diyos nyo. Hindi madamot ang Diyos, ang daming pwede. Pero dinadaya tayo ng kaaway. Kung ano yung bawal, may wini-withhold siguro ang Panginoon. Kaya yung si Satan, yung ahas, lumapit kay Eve at sabi niya, talaga bang sinabi ng Panginoon niya na bawal kainin ang mga bunga ng puno dito sa Garden of Eden? Ang sabi ni Eve, hindi naman. Tama siya doon. Hindi naman. Pero sabi niya, itong puno na nasa gitna ng Garden of Eden, yan ang hindi namin pwedeng kainin. Sapagkat kami mamamatay. Ang sabi ni Satan, hindi kayo mamamatay. Alam kasi ng Diyos na kapag kinain niyo yan, mabubuksan ang inyong kaalaman at kayo'y magiging Diyos. Hindi nila na-realize na yung wisdom na binibigay ng Lord sa kanila, para na rin silang Diyos. Pero anong ginagawa ng kaaway? Tinutwist ng kaaway yung Word of God na hindi nila namamalayan. Satan will make you focus. Ito yung binawal ng Diyos. So pag mumukain ni Satan na madamot ang Diyos, so hindi mo ma-recognize ang temptation kasi nagmumukhang masama ang Diyos sa iyo. Alam mo, magbisyo ka, maraming nawawala sa iyo pag di mo yan ginawa. Alam mo, mas masarap gumawa ng mali kaysa mamuhay na kasama ang Diyos. Sasabihin ni Satan, alam mo, ang sex, physical lang naman yan. Huwag ka maniwala doon sinasabi ng pastor niyo. Sex is just physical. Okay lang tignan mo, hindi mo naman nahahawakan eh. Pag nahawakan mo na, okay lang hawakan mo, hindi mo naman titikman eh. Pag natikman na, okay lang tikman mo, hindi mo naman ngunguyain eh. May progression. Ididisib tayo ng ating kaaway. So we really need to learn how to recognize it. Recognize the temptation, and more importantly, recognize the cost of this. Kung gagawin ko ito, magbibigay ito ng pansamantalang kaligayahan, but my family will suffer in the future. And with that, you will start to realize this is a deception. And after recognizing it, number 2, ways that we can overcome temptation is to resist temptation. So number 1, recognize. Number 2, resist. Everybody say resist. So ano ang sabi ng scripture? Ang sabi ng verse 7, si Joseph pa rin ito. So na-recognize niya, how can they do such a thing? Ang sabi ng verse 7, after a while, his master's wife took notice of Joseph, and ang sabi ng scripture, come to bed with me. So inaya o inakit ng asawa ni Potiphar, itong si Joseph, sipingan mo ako. Pero ano sabi ng verse 8? But he refused. Resist.
Tumanggi si Joseph. At madalas mga kapatid, sa unang temptation, madaling tumanggi. Ang mahirap, kaya nga resist eh. Madaling mag-refuse sa una, pero pag paulit-ulit, yun yung mahirap. So ano nangyari? Nung tinanggihan ni Joseph yung asawa ni Potiphar, hindi huminto yung asawa ni Potiphar. Tinuloy pa rin niya. Ang sabi ng verse 10, and though she spoke to Joseph day after day, so every single day, come to bed with me. Come to bed with me. And every single day, Joseph refused to go to bed with her or even to be with her. Bakit? Alam ni Joseph, pwede akong tuksuhin pero hindi ko kailangang magpatukso. Alam ko na kailangan kong i-resist ang bagay na ito kasi alam kong sisira ito sa pagtawag ng Panginoon sa akin, ng calling ng Panginoon sa aking buhay. Ano po? Okay. Ano po ang gagawin ninyo kapag one day, gumising kayo madaling araw, pagbaba nyo ng kusina, nakakita kayo na magnanakaw sa loob ng bahay ninyo? Hindi rin kayo makapaniwalang may magnanakaw kasi wala naman siya mananakaw, di ba? Pero assuming na mayaman po kayo. At pagbaba ninyo ng hagdan, nakakita kayo magnanakaw, gaganon-ganon ka pa pagbaba mo. Anong gagawin mo? Obviously, papalayasin mo yung magnanakaw, right? That's the logical thing to do. Pero nakakita na ho ba kayo ng pagbaba niya, nakakita na magnanakaw? Kumain ka na ba? Kain ka muna, tara. Kain ka muna. Wala akong nakitang ganon. Pero spiritually speaking, marami sa ating ganon. Na-recognize mo na there is a deception. Na-recognize mo somebody is stealing your joy and peace. And yet, imbis na palayasin at i-resist, pasok. Nag-text yung ex, pasok. Eh, tinitignan lang naman ng ex mo kung may lugar pa siya sa buhay mo. Ikaw naman, pasok. Nagkape ka na? Sabi mo sa katabi mo, resist. Amen? You can do. In order for us to overcome temptation by the grace of God, we will do everything that we can. Everything that we can to get the thief out of our life. What you allow into your heart, what you allow into your mind, what you allow into your heart, it matters. It matters what you listen to. It matters who you listen to. It matters what you see and how you see it. It matters how you speak and how you say it. It matters what you allow in your heart because what comes in will always come out. Ano po sabi ng James chapter 4 verse 7? Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. The devil is just waiting for the opportunity to get into your heart. And you should know who you are and whose you are. You cannot resist the devil kung hindi mo kilala kung sino ka. Amen? Sa palagay mo yung suot ng katabi mo ngayon, kung papatalunin natin siya sa swimming pool, tatalon agad siya na hindi siya magbibiyes? Kung yung suot kaya ng katabi mo, kung maglalaro tayo sa putikan, willing siya na magpaputik, malamang hindi. Kasi mahal tong suot ko. Favorite ko tong damit na ito. Mahal kaya pagkakabili ko dito. And many of us, kaya madali lang sa ating tumalon sa kung saan sa ang ilog kasi hindi natin nare-realize yung meron tayo at kung sino yung Diyos na ating pinapanampalatayanan. But once you realize that you are the Son of God, you are redeemed, bought with a price, you are forgiven, God has bled, died for you and for me, hindi mo basta-basta bibitawan yung bagay na meron ka. Kailangan malaman mo, anak, yung worth mo. Use every authority that you have as a Christian. Use every authority that you have as a son of God to get the devil out of your life. I recognize, kaya po tayo nag-fall into temptation. And I include myself too. Lahat tayo nag-i-struggle with it. Pero alam niyo, kaya tayo nag-fall kasi may need naman talaga eh. Ba't tayo nag-fall into addiction? May need naman talaga, naghahanap ka ng need. May need eh, may pangangailangan. Yun nga lang hinahanap natin sa illegitimate source. At yun na nagiging reason kung bakit nababaon tayo dito. We cannot resist it kasi nga, nalulubog tayo at nalulubog po tayo sa mga bagay na ito. Let me tell you this, the only way for us to overcome temptation is to recognize and resist the devil in our lives. Hindi porket nag-worship tayo at lukot na lukot ang mukha natin kanina, matutuwid ang ating buhay. You need God to be at the center of your life. You need the grace of God to overcome and resist the temptation. Hallelujah. Amen? Amen? In fact, let me tell you this, bago ko makalimutan. Kung nag-i-struggle ka sa isang bagay, hindi ka pa bumabagsak, pero nag-i-struggle ka, alam mo, pag nag-stay ka pa, babagsak ka. You know what I mean?
Meron kasi sa atin na tinitry mo i-resist, pero alam mo katulad ng asawa ni Potiphar, paulit-ulit din. Every time makakakita ka ng ganitong movies, every time makikita mo yung ganito, makikita mo yung ganyan, parang pakiramdam mo, hirap na hirap ka at ayaw mong bumagsak. The best way for you to do is to expose that struggle. Because ang lakas ng kasalanan, humihina kapag na-expose. So, look for somebody, a link-up group, somebody that you can trust and expose your struggle. Bro, can you help me? Kasi every night, nag-i-struggle ako with pornography. And when you start to expose that temptation, yung strength na kasalanan na babawasan, and you will start to resist that temptation by opening up. Amen? Sabi mo sa katabi mo, resist. So how can we overcome temptation? Number 1, recognize. There is a temptation. Recognize the cause of it. Ang daming recognize yan. Number 2, resist the temptation. At ang pangatlo, pinakauli, run. Takbo. Bakit? Katulad ng asawa ni Potiphar, kahit na pinaalis mo na, ayaw pa umalis. So kung di ka aalis, ako ang aalis. I will run away. Amen? Ano ang sabi ng verse 12? Ang sabi ng verse 12, paulit-ulit na, background story, paulit-ulit siyang nilalapitan ng asawa ni Potiphar, sipingan mo ko, anong ginawa niya? Ang sabi ng verse 12, tumakbo siya, he left his cloak in her hand, and he ran out of the house. Hindi niya sinabing, kaya ko to. I can withstand this temptation. And many of us, unfortunately, instead of running and instead of flee, ang sabi ni Apostle Paul, flee from sexual immorality. Hindi sinabi ni Apostle Paul, feel. Sabi niya, flee, nagkamali ng letter, nagka-rumble, naging feel. Flee dapat. Niramdam mo pa. Kaya ko to. Amen? Pero ano ang sabi ng scripture sa atin? The best way to do, kapag hindi na talaga, run. Takbuhan natin. Kasi, I submit to you, kaya tumakbo si Joseph kasi alam niya kapag nagstay pa siya, bibigay na siya. That's why he ran. Alam ni Joseph eh. Pero imbis sa tumakbo tayo, tinitiis natin. Kaya ko to. Hindi sinabi ng Bible na tiisin natin ang tukso. Ang sabi ng Bible na tiisin, problema. Pagsubok. Yung tukso, takbuhan. Tayo baliktad. Yung problema, tinatakbuhan. Yung tukso, tinitiis. Naunawaan niyo mga kapatid? Ang sabi ng scripture, flee. Run. Ano po ang ginawa ni Joseph? He ran. Hindi niya inalaw na yung temptation maging kasalanan. He ran. Hindi siya nakipag-usap, hindi siya nag-reason, hindi siya nag-justify, hindi siya nag-explain, nag-take off na lang siya. Bakit? Hindi niya trinay na i-overcome yung temptation based on his own self-power. Alam niya kung ako lang, hindi ko ito kaya. I'm not as strong as I think I am. Hindi ako kasing lakas ng iniisip ko. So I will make no provision in the flesh because I know that this is too much for me to handle and I need somebody with greater power to work within my life para yung mga within mistakes and within limitations ko ma-overcome ng Diyos na meron ako which is greater than I am. Run. Ang sabi nga ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. That's why it's very important for us to open. It's very important for us to submit ourselves before the Lord. Because sabi nga ng scripture, walang temptation na pinagdadaanan ka na hindi din pinagdadaanan ng iba. So when you expose that sin, when you expose that temptation, tinatanggalan mo ng power, tinatanggalan mo ng authority, yung kasalanan to stay and rule over your life. We cannot get rid of temptation because we can deal with it. We can overcome it. Ang sabi ng scripture, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. But God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But in case you've been tempted, in case bumagsak ka na sa temptation, or in case dumadaan ka sa temptation, as sabi ng scripture, He will provide a way out so that you can endure it. So anong susi, Pastor? Sinasabi ng scripture ng susi, God is providing a way out for us to overcome. So may daan. Hindi pagpapakasal ang solusyon sa pornography addiction. Hindi pagkakaroon ng maraming pera ang solusyon sa overspending.
Hindi diet pills ang sagot sa overeating. Hindi efforts natin ang sagot sa ating guilt. Hindi willpower, hindi self-discipline. Jesus is the way out. Only Jesus is the way out. His grace is the way out. Because on our own, we cannot po, hindi po natin kaya on our own. But when God, Jesus on our side, greater is He that is in us than he that is in the world. I was talking to somebody earlier, sabi niya, Pastor, alam ko naman yung dapat kong gawin. Alam ko yung tama kong gawin. Pero parang hindi ko po kaya. Ano sabi ko sa kanya? Buti matino pa naman ang isip mo. Kasi yun naman ang tama. Hindi talaga natin kaya. Mahina tayo, marupok tayo. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Pero hayaan mong si Jesus at ang kanyang grace ang mag-enable sa iyo para ma-recognize, ma-resist at tumakbo. Kasi madaling sabihin tumakbo ka. Pero ano mag-enable sa iyo para ma-motivate ka tumakbo in the first place? Kung na-enjoy mo rin siya. Di ba wisdom din sa Lord? Yung ibibigay ng Diyos yung wisdom for us to be enabled. And I was asking myself a question the other day. Sabi ko, si Joseph was able to run away from the temptation. Sana all. Sana all, kayang takbuhan ng lahat ng temptation ng ganun-ganun lang. But what enables and empowers him to really run away in the first place? And I believe, as time goes by, makikita nyo na talagang hindi lang na-recognize. Kasi sabi nga ni Joseph, di ba? How could I do such a thing? Sensible yung kanyang isip. He's wise. He's full of wisdom. Na si Joseph na tinawag nating Joseph the Dreamer, kung maaalala nyo ang buong konteksto ng kanyang buhay, di ba nung bata pa lang siya, nagkaroon siya ng panaginip? Panaginip na hindi niya kayang ma-explain? Amen? Pero nung siya ay tumanda na inakit siya ng asawa ni Potiphar, pre-name up siya, kinasuhan siya ng rape, nakulong siya, ano nagpalaya sa kanya? Di ba yung ability niya to interpret a dream na hindi niya kayang gawin nung una? So ibig sabihin, as time goes by, in-empower siya ng Lord, binigyan siya ng wisdom ng Panginoon. At yung wisdom na yun ang isa sa mga dahilan kung ba't na-empower niya. At nagkaroon siya ng ability by His grace na takbuhan ang mga temptation na ito sa kanyang buhay. And I believe that's why very important po ang Sunday worship experience. Bakit? Kasi dito natin naririnig yung mga salitang gusto ng Lord na dalhin natin sa mga panahong daraan po tayo sa mga pagsubok at mga tukso sa ating buhay. Amen ho ba mga kapatid? Kasi mahirap nang mag-aral pa ng patungkol nito pag nandun ka na sa gitna ng temptation. Teka lang bago ka magpatuloy dyan, makikinig lang ako ng preaching about temptation It doesn't work that way. That's why we need wisdom that comes from the Lord to resist, to run away. So I want to challenge you today and remind you, you cannot overcome that temptation all by yourself. You need God and you need people also that can help you. Accountability partners. Mga taong mapagkakatiwalaan na magko-correct, magpapaalala sa iyo. Nauulit na naman. Nagsosolo ka na naman dyan. You need an accountability partner. Intentionally avoid isolation para tayo makapagtagumpay po. But above all else, we need God's grace. We need God to overcome. Let us make a decision today para sabihin natin po sa Panginoon, enough is enough na Lord. I need your grace to overcome this addiction. I need your grace to overcome this temptation. Alam ko, hindi ako alipin. I'm not a slave. I'm a victor. So starting from today, I will not be self-conscious. I will be Jesus-conscious. I will be conscious about what you did for my life, the finished work of our Lord Jesus Christ. That I know will empower me because I know and I remember I am the righteousness of God in Christ. Thank you, Lord, for I cannot on my own. But the secret of abundance is not just about the faithfulness of our God. Now, faithful ba ang Diyos? Yes. Pero hindi mo makukuha ang abundance dahil lang faithful ang Diyos. The secret of abundance is two-way. God's faithfulness and your faithfulness to steward the gifts that God has for you. For example, kung ikaw ay farmer, nagtatanim ka ng halaman. Pag nagtanim ka ng buto, amen, umaasa ka kahit gaano ka-green yung thumb mo. Alam mo yung green thumb? Hindi ko alam kung anong shade, kung dark green, light green, basta green thumb. Yung kahit gaano ka-green yung thumb mo,
na magtanim ka ng halaman, umaasa ka pa rin sa faithfulness ng Diyos na papaarawin niya, na papaulanin niya para tumubo yung halaman. And you are expecting God to be faithful na patubuin niya yung halaman, right? Pero hindi mo pwedeng sabihin, total, faithful naman pala ang Diyos, hindi na ako magtatanim. Bigla na lang may tutubo dyan kasi faithful ang Diyos eh. No, it doesn't work that way. It doesn't work that way. You want to be blessed? Yes. God is faithful? Yes. But you have to be faithful stewards of the blessing that God has for us. Ang problema ng maraming Kristiyano, hindi kayo ito, ibang Christian to ha, sa ibang bansa. Ang problema ng maraming Christians nowadays, naniniwala tayo sa blessing ng pagtanggap. Pero walang naniniwala sa blessing ng pagbibigay. Walang naniniwala sa blessing ng pag-i-invest. Now, question. Sino rito gusto magkaroon ng sariling bahay? Taas kamay. Come on. Kung meron ka ng bahay, di pangalawang bahay. Come on. Sino rito gusto magkaroon, gusto niyo nang huminto kayo sa pangungupahan? Right. Taas kamay. Lahat ng, come on. Angels, take note. Sino rito ang gusto na magkaroon? Come on, taas yun. Nagte-take notes yung angel. Baka hindi ma-take notes yan. Kayo din. Sino rito gusto magkaroon ng, pati yung nanonood online, yung nasa overflow, taas kayong kamay. Okay. Lahat kayo naniniwala, gusto nyo mga kapatid, na magkaroon kayo ng sariling bahay? Bad news. Hindi babagsak sa langit yung bahay. Kahit gusto ng Diyos magkaroon ka ng bahay, hindi basta babagsak mula sa langit yung bahay. Now, faithful ba ang Diyos? Yes. But you have to make good decisions para yung kalooban ng Diyos ay mangyari sa buhay mo. Kahit gaano kabait ang Diyos, hindi siya magpapabagsak mula sa langit ng bahay. I was thinking about it a few days ago. Na-realize ko lang mga kapatid, alam mo, sabi ko lang, Lord, parang ayoko na mangupahan. Parang gusto ko na magkaroon, kasi ngayon nangungupahan pa kami. Na gusto ko, Lord, pinapanalangin ko magkaroon na ako ng sariling bahay. And I believe kalooban ng Diyos magkaroon ako ng sariling bahay. Kalooban ng Diyos na magkaroon ka ng sariling bahay. Do you agree? Naalala niyo si Jesus, pag-akit niya sa langit, sabi niya, prepare niya kayo ng mansyon. Hindi sasakyan. Specific bahay talaga. Because I believe that God wants you to have your own house. Bakit? Isa pang dahilan, supernatural and spiritual reason. Kasi hanggat nangungupahan ka, may landlord ka. So may Lord over you. Right? Ang problema, hindi lahat ng landlord Christian. May mga landlord na hindi Christian. So pwedeng magdesisyon yung hindi Christian na makakaapekto sa Christian. And you don't want that. Because you are walking with God. So ipag-pray natin magkaroon tayo ng bahay kasi pag may sarili ka ng bahay, you have authority over the house. Amen? Ipag-pray natin. Come on. Claim it. Amen. Magkakaroon. Amen. It is a proof. Pero hindi babagsak pa yan basta-basta. You have to make good decisions na maghahatid sa iyo sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Hindi ako katulad ng ibang preacher na name it, claim it, and you will receive it. No, it doesn't make sense. Hindi yan ang sinasabi ng Bible that you name it, you claim it, and you will receive it. No, ang sabi ng Bible, you follow the Word of God. Sundin natin ang instruction ng Panginoon and be a faithful steward of the blessing that God has given you para maranasan talaga natin ang fullness of God's blessing in our life. God wants you na maging mabuti at tapat na katiwala. Steward. Ang problema ng maraming Christians, kasama na rin ako, marami tayong misconceptions about stewardship. Akala na iba, pag sinabing stewardship, yung hindi ka na mamamasyal. Pag stewardship, hindi ka na magbabakasyon. Pagka good steward ka ng pera mo, hindi ka nakakain sa labas. No, it doesn't make sense. Ang stewardship is not avoiding pleasurable things. Hindi porke sinabi mong good steward ako, hindi ka na namamasyal. Hindi porke good steward, hindi ka na nakakakain ng masarap. Hindi porke good steward ay hindi ka na nakakabili ng bagong gamit. Hindi masamang bumili ng bagong gamit. Kung may mag-i-amen kayo, dyan yung part na yun. Kanina pa kayo, yun na yun eh. Hindi masama. Hindi masamang mamasyal, hindi masamang kumain ng masasarap na pagkain, hindi masamang bumili ng bagong damit. Wag lang at the expense na hindi mo na mapapakain yung pamilya mo. Wag lang at the expense na hindi ka makakasupport sa ministry. Wag lang at the expense na makakalimutan mo yung tithes and offering mo. Ang stewardship is not the issue of what we have. Ang stewardship is what we do with what we have. Ano ang gagawin mo sa ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon? Because you know what? Pwedeng mabago ang next generation kapag faithful ang generation na ito. Think about it. If you are a parent na nagsimula sa hirap, ayaw mo na yung anak mo magsisimula uli sa hirap, right? Gusto mo siyempre bilang isang nanay na nagdaan sa hirap, ako na nagdaan sa hirap,
Gusto ko yung magiging anak ko, one day, hindi na magi-start kung saan ako nag-start. That they will start better because I am, their father, is a good steward of the blessing that God has in my life. So, ibig sabihin, stewardship will make the next generation have a better start than you do. Why? If we are faithful stewards, pwede natin maapektuhan ang future gen. This is how important stewardship is. And that's why it's really important na pinag-uusapan to sa church. Kasi sabi, binigyan yung isa ng 5, binigyan yung isa ng 2, binigyan ng isa ng 1. Pero ang pinaka-interesting, ang sabi ng verse 19, after a long time, their master returned. Pag pinahiram ka ng sasakyan, kahit 1 year, hindi bumalik yung may-ari, pagbalik niya, sa kanya pa rin yan. Amen? Yung binigyan ng 5, nag-invest, naging 10. Yung 2, nag-invest, naging 4. Yung isa, itinanim. Naghukay, ibinaon. Walang naging profit. Hindi niya alam, yung master bumalik. He returned from his trip and called them to give an account. In other words, lahat tayo, one day, this is not the issue of heaven and hell. Okay? Is that clear? Hindi ito issue kung saan ka pupunta, langit ba yung it is an issue of your faithfulness. That all of us harap sa Panginoon and we will be held accountable kung paano mo ginamit ang oras mo. Haharap tayo sa Diyos at ipagsusulit natin paano natin ginamit ang talent natin. Lahat po tayo haharap sa Panginoon at ipagsusulit paano natin ginamit ang ating pera. Bakit? We will be judged by our faithfulness or not faithfulness in the treasures, the time and resources that God has given us. Hindi ka uhusga ng Panginoon base sa lakas ng pag-i-amen mo pag preaching. Hindi ka uhusga ng Panginoon kung gaano kalakas yung boses mo kapag praise and worship kahit wala sa tono. No? Hindi ka uhusga ng Panginoon sa dami ng verses na memorize mo sa Scripture. Hindi ka uhusga ng Panginoon base sa dami ng hinighlight mong Bible verse sa Scripture. We will all be judged by our faithfulness or not faithfulness. So if you are faithful or not faithful with the things that God has entrusted to all of us. So let's review again. Yung 5 naging 10. Yung 2 naging 4 at yung 1 naging 1. Bakit naging 1? Bakit hindi tumubo? Binaon eh. Yun yung usual question. Usual answer rather. Ang usual answer, kaya hindi tumubo, binaon eh. But in reality, yung pagbaon is just a result. I believe this is a heart issue. And I'm here to share to you 3 things. 3 things na nakita kong reason kung bakit ibinaon. Kasi kailangan tanungin natin, ba't binaon? Anong reason? Kasi kung ano man ang rason niya, maaaring rason mo. Kung bakit hindi tayo nagiging faithful steward. And maaaring hindi lang natin makita sa ating sarili, but once we find out sa ating sarili na yun ang reason kung bakit hindi tayo nagiging effective at hindi tayo nakakaranas ng blessing ng Panginoon, we might as well address the issue. Isn't it? Yes. So you want to know? Yes. Okay, based on my observation, nakita ko mga kapatid na number 1 na reason kung bakit, number 1 reason kung bakit binaon niya yung kanyang part o portion is number 1, comparison. Parang sa una, parang hindi nyo makita, but I believe number 1 is comparison. Look at this. Look at this. Prove it, Pastor. I will prove it to you. Verse 14. Look at this. 14. Ang sabi dito, again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. Look at this. Your eyes on the screen? Your hearts are on me? Okay. Are you with me? Okay, good. He called together. His servants. He called together. It doesn't say he called one by one. He called together. So isa-isang kwarto, tinawag niya yung 3. I check in the Greek, yes, it implies na nasa isang kwarto lang sila nung ibinigay yung treasure. Paano siya naging comparison, Pastor? Can you imagine this scenario? Yung master binigay yung resources sa harap ng isa't isa. Ivan, aalis ako on a long trip. Pero bago ako umalis, ipagkakatiwala ko sa inyo ang aking yaman. Okay lang? Okay. Dan, bibigay ko sa iyo ang 5. Sabi ng iba, wow, 5. Okay, Ron na May, ibibigay ko sa iyo 2. Now, iba na yung tono, di ba? Iba na yung tono. 5? 2? O kaya, baka 6. Ikaw, Ivan, 1. It's interesting, isn't it? It's interesting, isn't it?
Amen? Nakita ng lahat kung paano binigay yung portions ng isa't isa. And babalik na naman tayo sa topic ng stop comparing. Kasi in reality, mga kapatid, masaya naman tayo madalas sa mga gifts, resources, time, talent, pati perang meron ka, hanggat hindi mo kino-compare sa iba. Pero once kinompare mo yan sa dati mong kaklase, once kinompare mo sa dati mong kaibigan, bakit parang mas blessed pa sila? Pag kinompare mo yung gifts mo, pag kinompare mo yung blessings mo, ano nangyayari pag kino-compare? It produces discouragement. It produces inactivity. Try nyo to. Yung sweldo mo, sikreto, right? Pag nalaman mo yung sweldo ng katabi mong cubicle na mas mataas sa sweldo mo, kahit gano'n ka kasipag, tatamarin ka. Biruin mo, mas masipag ka sa kanya, pero sweldo niya mas mataas sa'yo. Grabe to Ang tamad nito, ang taas sumweldo, ako, ang sipag ko, ang baba, di magtatamad na lang din ako para tumaas. Isn't it? So comparing yourself to others will produce discouragement and inactivity. Na napansin nyo, kahit nasa ang kumpanya ka, lagi mas maganda yung ibang kumpanya. Kahit sa ang kumpanya ka, laging mas mataas magpasweldo sa kabilang kumpanya. Para bagang pag sinilip mo, the grass is greener on the other side. Pag traffic, the lane is faster on the other side. Napansin niyo pag traffic? Kung nasaan ka, doon yung humihinto. Pag lumipat ka, doon naman hihinto. Parang nasa iyo yung malas. So ikaw yung traffic. It's interesting, isn't it? Now, I believe, bakit binaon ng isa yung kanya, I believe, is with this reasoning. Teka lang, 5 sa'yo, 2 sa'yo, akin isa, ba't ko pa i-invest? Ikaw 5, invest mo yan. Ikaw 2 eh. Wala na nga ako, i-invest ko pa. Kung mawala to. Ikaw na lang 5, at least meron kang fail-safe. Kung pumalpak yung isa, may 4 ka pa. Total, ikaw naman marami, ikaw na mag-give. Total, kayo naman mayaman, kayo na mag-tithes. Total, kayo naman yung mas mapera, kayo na mag-support sa ministry. Ako wala ako Di hamak lang na minimum wage lang ako Compare naman sa inyo na sumisweldo ng 6 digit. Right? Pwede maging dahilan? Pwede. Amen. What happened is this, mga kapatid. And I want you to look at me eye to eye. Kahit yung nasa overflow, eye to eye. Okay? I want you to look at me. Amen? You can never be happy if you're always comparing. Never. Never, never, ever. Bakit? Yung isa marahil, hindi ko sinasabing absolute truth, pero marahil hindi niya itinanim, kasi sinasabi niya siguro sa sarili niya, iisa na nga lang ang meron ako Ikaw na 5, ikaw sumuport. Ikaw na 5, ikaw magbigay. Ikaw na 5, ikaw sa magkakapatid, ikaw pinakamataas sweldo, ikaw man libre. Right? Ako, wala akong sweldo, di ako, lagi niyo ako libre. Kaya tuloy, pagka bayaran na sa restaurant, kung sino yung mas malaking sweldo, napipilitan tuloy. Maglabas kasi ako yung may 5 Ako yung may 2 yung 1, intindihin na natin. So yung 1 tuloy, na-pamper na, ginusto na, okay lang, sige, biktima ako lagi. Ako lagi. Intindihin nyo ako lagi. Naintindihin nyo sinasabi ko, mga kapatid? Total, ikaw, kaya tuloy, tas pagbibintangan nyo, yung mga lagi nanlilibre, waldas kasi sa pera. Hindi yan waldas, kuripot ka lang. Pag naglabas, hindi ka maglalabas, syempre yung meron talaga mapipilitan maglabas. Tapos sasabihin mo, waldas, hindi siya waldas. Matagal ka lang bumunot. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw na naman topic ngayon So what's the reason why? What's the reason? I believe ang reason is what? Anong reason? Yung reason is what? Ano yung kanyang rason? Comparison. So you mean to say, listen to me. So you mean to say na you cannot support because others must support? So you mean to say that you cannot give because you expect others to give? So you mean to say that you cannot support because you expect others to support? Pastor, they have more than I have Mas marami naman yung meron sila I cannot give because it's not that much. Hindi ako makakapagbigay. Hindi ako makakapag-support kasi konti lang naman ako Well, kapatid, say this respectfully. Saying this with humility and love, you cannot be a faithful steward if you always think you don't have enough. I let that sink in for a while. Paano ka magiging faithful steward kung lagi iniisip mo, kulang nga kulang nga. So kapag lagi mo iniisip, kulang nga, kailan mo papasalamatan si Lord? You cannot thank God for what you have, amen, by looking at what others have. Hindi mo talaga mapapasalamatan ng Panginoon dyan. Because
Faithfulness is a result of gratefulness. If you are grateful, you will be faithful. Pero hanggat hindi ka grateful sa merong ka kahit konti, hanggat hindi ka grateful sa merong ka kahit maliit na puhunan, kaya naman mabilis yung business niya kasi malaki puhunan nila eh. Kaya naman mabilis umasenso yan kasi mayaman na talaga nag-start yan eh. And thank God for their benefits and perks and privileges. Amen. But I believe with all my heart, kapag gusto kang pagpalain ng Panginoon, hindi mo kailangan mag-abroad, hindi mo kailangan itapat yung pinto mo sa west, sa east, sa north. Hindi mo kailangan maglagay ng pusang hip-hop sa ibabaw ng TV mo para pagpalain ka ng Panginoon, because if God wants to bless you, kahit gaano katibay ang bubong mo, makaka-penetrate ang blessing. Kahit hindi nakatapat sa norte ang pintuan mo, makaka-penetrate ang blessing, mga kapatid. But you have to be grateful with what you have. And grateful with the talents. Nakakaingit naman yung kanya. Tignan mo yung gift niya. Wala kasi akong gift ng pagkantay. Oo nga. Oh, thank you, Lord. Maring hindi ka nga magaling kumanta, alto ka talaga eh. Alto, ala sa tono. May tenor, may soprano, may alto, ala sa tono. Kung alto ka talaga eh, wala ka talaga sa tono eh. Pero hindi ibig sabihin mas magaling kumanta yung iba ay mas privilege ang iba. No. I need your gift, you need my gift. Kailangan ko ang gift mo, everyone's contribution is necessary for us to advance the kingdom of God. Gusto nyo bang punuin ang langit? Yes. Kung gusto natin punuin ang langit, pagpagamit ka sa Panginoon, magpapagamit ako sa Panginoon. Kung anong meron ako, i-contribute ko for the glory of God. May time ako, I will contribute it. May talent ako, I will contribute it. May resources ako, may money ako, may treasure ako, I will contribute it because I want to advance the kingdom of God. Amen. Hindi ba kayo nagpapasalamat sa Panginoon na hindi lahat ng parte ng katawan nyo kita? Can you imagine kung yung parte ng katawan natin lahat kita? Medyo matagal mag-sink in yun eh. Think about it. Yung puso mo kita, yung buto mo kita, intestines mo kita, na puro junk food ang laman, kita. Can you imagine? Yung nerves mo kita, right? Isn't it? Amen. Imagine mo kung yung lungs o baga mo kita. No, thank God, tinago ng Lord yung lungs. At salamat na lang yung lungs ko hindi nagsiselo sa mata. At sabihin ng baga ko, bakit ikaw lang lagi visible? Bakit ikaw lagi ang exposed? Gusto ko rin maging exposed. Expose mo yung baga, magkaka-infeksyon. Are you following me? You have a function, I have a function. Yung mata, ang function niya, i-appreciate ang singsing. Ang daliri, ang kanyang function, isuot ang singsing. Hindi pwedeng yung mata ang magsuot ng singsing. Amen. We all have functions. We all have contributions. Ano ang sabi ng scripture? Binigyan sila ng master, it was given according to their own ability. Remember that? Binigyan sila base sa, hindi sa capability ng nagbigay, kundi sa ability nilang tumanggap. So, binigyan ka ng 5 kasi you can handle 5. So, binigyan ka ng 2 kasi 2 kaya mong i-handle. And I'm sorry to say this, kaya isa yung meron ka, isa pa lang ang kaya mong i-handle. Alam nyo kung ano yung bangungot? Alam nyo kung ano yung, ang bangungot ganito, yung feeling mo, deserve mo yung 5, pero kakayanan mo hanggang 1 lang. Maraming ganyan. Baka katabi nyo. Amen? Hindi tayo maging grateful kasi feeling ko, deserve ko yung 5, bakit 1 lang sa akin? No, that's a nightmare. Alam ng Diyos ko ano mas makakabuti sa'yo. Kung binigyan ka na niya ng 1, maging faith. Kasi, posible ba? Kasi, tignan nyo sa ending ng story, yung isa na hindi itanim, ano sabi ng master? Kuhanin nyo nga yung isa na yan, ibigay nyo doon sa 10. Kung ano pa yung may pinakamarami, doon pa ipinapabigay. So, for the sake of this argument, posible ba na yung may 10, dating isa lang yung kanya? Pero nagtapat siya, binigay, ginawang 2. Naging tapat siya, ginawang 5. Posible, right? Na kung naging tapat lang yung isa, baka sakaling naging 2 na ngayon. Pero dahil hindi siya naging tapat, hindi niya ginamit, he lose it. Kinuha sa kanya at binigay dun sa mas tapat. In other words, mga kapatid, alam ko maaring nagre-reklamo ka, ba't ito lang ang meron ako? Ba't kulang ako? Ba't hindi ako nakatapos? Ba't di ko kayang gawin yung kayang gawin ng iba? Bakit para mas may experience siya, mas may pinag-aralan siya, mas mayaman siya? Kapatid, imbis na magreklamo tayo sa 1, hindi ba dapat magpasalamat tayo na ang deserve talaga natin 0? Pero ang binigay ng Lord sa atin 1 kasi napaka-faithful niya, napaka-gracious niya, napakatapat ng Panginoon sa atin.
If you cannot be grateful, you cannot be faithful. Kailangan maging mapagpasalamat ka sa meron ka at hayaan mo maging faithful ka at manatiling tapat lang in the season that you're in. Huwag kang magsasando kapag winter, huwag kang magja-jacket kapag summer. Itamat mo sa tamang panahon kung ano ang dapat mong maging attitude. Do you agree? Don't compare. Number two, think ko isa sa mga reasons kung bakit binaon ng yung may isang talent yung kanyang resources. Number two, I believe because of fear. Fear. Number one, because of comparison. Number two, because of fear. Sabi ng verse 24, just to prove it to you, sabi ng verse 24, then the servant with one bag of silver came and said, Master, I knew you were a harsh man, harvesting crops you did not plant, gathering crops you did not cultivate. Verse 25, I was afraid. And I was afraid I would lose your money. So I hid it on the earth, and look, here is your money back. Oh, interesting. Number two is fear. Ano ang kanya excuse? Master, I knew you were a harsh man. Alam ko masungit ka eh. Alam ko mahigpit ka eh. Kung ako yung master, sasabihin ko, alam mo pala eh. Ba't di mo tinanim? Alam mo pala eh, ba't di mo ininvest? So alam mo pala kung ano ini-expect ko sa iyo. So alam mo pala kung ano hinahanap ko. Pero and yet, ang tingin mo sa akin, I'm a harsh man? Now, sinabi niya, I knew you were a harsh man, but it doesn't mean he was a harsh man. That's what he thinks about his master. But it doesn't mean yun talaga ugali ng master. And I believe with all my heart, yung level ng revelation mo sa Diyos, kung sino ang Diyos sa buhay mo, will determine the level of your obedience. Kapag ang tingin mo sa Diyos ay laging galit sa iyo, lagi hinahanapan ka ng mali, na lagi ang hanap sa iyo ng Panginoon yung pagkukulang mo, talagang hindi ka magiging productive. Because the level of your revelation about our God will determine the level of our obedience. If you know that God is faithful, mahirap talagang mag-support, mahirap talagang mag-invest kapag hindi ka naniniwala na ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Pero once na naniniwala ka na ang Diyos tapat sa kanyang pangako, na anumang binitawan ng Panginoon ay siguradong tutuparin ng Diyos. Meron kang tiwala kasi may level ka ng revelation, therefore it produces the level of obedience in your heart. And I believe with all my heart, the reason kung bakit maraming Christians ang hirap maging faithful sa time, resources, and money, not faithful to their tithes and offering, not faithful in supporting, not faithful in serving the Lord, is because of fear. Tinitignan mo pa lang yung Meralco mo, natatakot ka na. Kakatakot to 4,000 na naman Yung makita mo pa lang yung bill mo sa internet, kinikilabutan ka na. Makita mo pa lang yung budget, alam mo hindi ka naaabot. Amen? At dahil nakikita mo hindi aabot, natatakot kang sumunod at magbigay ng tithes. Isn't it? Now, I want to set you free. Alam niyo kung bakit tayo natatakot? Because we are looking at the natural. God is not operating in the natural. He operates in the supernatural. So kapag tinignan mo ang bill, nakakatakot. Pag tinignan mo ang situation, nakakatakot. Pag tinignan mo ang budget, nakakatakot. Tignan mo yung sarili mong picture, natatakot ka na nga Meralco pa kaya? Nakakatakot. Pero the level of your revelation, teka lang, nakakatakot to, but I know that God is true to His word. That when He say He will open up the windows of heaven, He will open up the windows of heaven. Now you can obey. Because wala nang fear. If you know na may expectation ng Panginoon sa atin, not legalistic expectation, obviously, but expectation that since we are loved, Jesus died, buried, and rose again from the dead, it enables us to serve Him. We are expected to love our neighbor. We are expected as a Christian to love our neighbor. Third time is a charm. We are expected by God to love our neighbor. Stop, rewind, play. We are expected by God to love our neighbor. We are expected to forgive. We are expected to give our tithes. We are expected to serve. We are expected to be faithful to Him. Are you faithful to Him? Naalala niyo yung babae na gumagapang lumalapit kay Jesus, yung immoral woman, na sa gitna ng pagdidinner ni Jesus at ng mga Pharisees, bigla siyang umentra sa senaryo. At binuhos niya yung kanyang pabango galing sa alabaster jar, at binuhos niya sa paanan ng Panginoon, at pinunasan niya ng kanyang buhok. Remember the story? Tapos ang sabi ni Judas, what a waste. Sayang. Sabi ni Judas, alala niyo, sayang dapat itinulong na lang niya sa mahirap. Now, maganda naman talaga itulong sa mahirap. Sayang Sayang.
At alam niyo, sa mundo natin, habang naglilingkod ka kay Lord, may mga boses ka maririnig. Sayang yung Sunday mo dyan, ba't lagi ka nagsisimba? Day off mo ngayon, ginugugol, buong araw ka nagsiserve dyan sa church mo. Wala ka naman pagkakaperahan dyan. Sayang yan Laging hindi nila maiintindihan na lagi nila sasabihin, sayang. Sayang, kaya ibang tao takot sumunod kasi feeling nila, sayang. Amen? Sayang kung ibibigay ko ang aking time sa church. Sayang kung magsiserve ako sa Panginoon. Sayang kung ibibigay ko ang time ko sa Panginoon. Talagang may mga boses na magsasabi sa yung sayang, pero lahat ng nagsabi ng sayang na yun, Judas yun sa Bible. Right? Si Judas yun Sa Bible sa Bible. Hindi yun nagsabi sa'yo. Yun nasa Bible. Si Jesus yun Because God has expectation. God is expecting us to serve. He's expecting us to be faithful to Him. God has expectation. We have excuses. Link up group naman tayo after the service. Nagmamadali ako Groups naman tayo, group discussion tayo after the service. Okay lang, 10 minutes lang yun. Gutom na ako Punta naman tayo sa church Ayoko na pumunta sa church lagi na lang ako nasa overflow. We all have these excuses. But listen, Christianity has responsibility. Christianity has responsibility. If you come here just to feel good, kilabutan, manalangin, umuwi, at umasa na lahat ng pinapanalangin mo tutuparin ng Panginoon, you are missing the whole point. God has a mission for each one of you. Huwag kang matakot, kapatid. Huwag kang matakot na magpagamit sa Panginoon. Aanhin ang ability mo kung wala ka namang availability. God cannot maximize your ability if you don't have availability. Make yourselves available and say, Lord, use me. Because what God has given you, you can use, you can abuse, you can lose. But if you're faithful, God will reward the steward. God will reward your efforts. So challenge lang, church. Don't be afraid to serve. Do not hesitate to give your tithes and offerings. Do not hesitate to make things right. And I say this, humbly and respectfully. Sa mga nandyan, online, overflow, lahat ng nandito, kung kayo po ay nagsasama at hindi pa kasal, I say this with love. Do not hesitate to make things right. Make it right. Okay. May lisensya ako magkasal. Kaya ko kayong ikasal anytime. Kapag member ng church, for free. Anytime. In my office, you can go there. Just give us time to process the papers, right? Just 10 minutes processing. Alright. Baka mamatay si Ivan. Amen? Why? Because don't be afraid to make things right. Ang takot na maraming Pilipino, wala akong pera Ang takot natin, kasi pastor, natatakot ako sa, kinukumpare kasi yung kasal ko sa No. Huwag kang matakot sa sasabihin ng iba. It's not our job to please people. It's our job to please God. Yes. And don't be afraid to make things right. And I say this with love and respect. So nananawagan ako sa mga single people out there, mga live-in partners out there. Don't be afraid to make things right. I am for you. Kakampi nyo kami dito. Amen? We want to set things right for the glory of God. Because we want to maximize whatever resources that God has given us. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Comparison. Number 2, fear. And last, number 3, laziness. I believe the third reason kung bakit hindi niya itinanim is because of laziness. It's obvious. Na-shock pa kayo, laziness. It's obvious. Ano sabi ng master? You wicked and lazy servant. Sabi ng master mismo, you wicked and lazy. I was afraid, tinago ko na lang. Sabi ng master, you wicked and lazy. Now, always remember this. Ano ang dahilan kung bakit siya tamad? Sabi nila, kaya siya tamad, pastor, kasi inilibing niya. Yes, inilibing niya. But the reason is, kaya niya inilibing, nineglect niya. Hindi niya pinahalagahan. Lahat po tayo may gifts, lahat tayo may pera, lahat tayo may oras. Yung katabi mo, pangiti-ngiti lang yan, 20 na lang pera niyan Pero at least meron. Grateful pa rin sa Panginoon. Tama? Ako may gift. I've been anointed by God to preach the gospel at least in this season. And I try to be faithful. Pero hindi ko pwedeng sabihin, total, tinawag naman ako, total, may gift naman na binigay ang Lord sa akin. Kahit di na ako maghanda, okay lang. No. I still prepare. And I over-prepare if necessary. I have to invest, I have to prepare, I have to dedicate myself, I have to commit myself because God cannot work through me kapag hindi ako faithful sa binigay ng Panginoon sa akin. So I have to be faithful. Sometimes may mga panahon na parang feeling ko hindi yata nakapenetrate ang message, but it doesn't mean it's always the lack of prayer. Sometimes it's a lack of preparation, that you're not faithful to your calling. Napansin niyo ito mga kapatid, ang sabi ng scripture, ang binigay sa kanila pera. Right? Naalala niyo? Pera.
hindi buto. Kasi kung buto yung binigay, tama yung ginawa ng isa, tinanim niya. Tutubo yun. Pero teka lang, read our Bible, hindi buto eh. Anong binigay? Pera. Ibig sabihin, yung pera hindi mo binabaon. Ini-invest dapat. Ibig sabihin, hindi mo ginamit sa tama. You don't use it other than the purpose that God wants it. The purpose is that God gave it in the first place. Pinapa-invest, binaon mo, kaya nagalit ang Panginoon. Walang masama na ibaon mo yan kung yan ay buto. Pero money yan, hindi yan ang purpose niya eh. And if you use it in the wrong way, you use it abnormal use is abuse. You abusing the gift that God has for you. You are using it in an abnormal way. Kaya nga abuse. You use it in the wrong way. Yung sipilyo mo, hindi mo pinanglilinis ng sapatos, right? Kasi sa totoo lang, yung sipilyo mo ang susunod na magrereklamo kay Tulpo pag ginawa mo yun. Binili mo ako para sa ngipin, nilagay mo ako sa paa. Bakit? Pwede mo ba siyang gamitin sa sapatos? Yes, pero abuse yan. Hindi siya ginagamit pang sapatos. Binili mo siya for the purpose of that. For the purpose of what? Panglinis ng ngipin. So, listen guys, seriously. So when I neglect my body, I'm unfaithful to God. Ay, gusto niyo pala sumigaw, no? Gusto niyo pala mag-amen. Okay, mali yata yung sinabi ko, no? Hindi ka amen kasi yung sinabi ko, no? Talagang katahi-tahimik talaga yun, no? So if you neglect, kung hindi mo pinapahalaga ng katawan mo, hindi ka lang unfaithful sa katawan mo, unfaithful ka sa Diyos. Kasi binigay ng Diyos sa atin yan eh. So if I am unfaithful to my husband, I don't have a husband by the way. You have a husband. If you are unfaithful to your husband, I am unfaithful to my wife. I am unfaithful to my family. Or should I say, I neglect my family. Pinapabayaan ko ang aking mga anak. Pinapabayaan ko ang aking pamilya. So kapag nineneglect ko sa sila, hindi ako faithful sa Diyos. The first stage of unfaithfulness is neglect. When you neglect something, kapag hindi mo pinapahalagahan, kapag yung dapat ininvest mo, nilibing mo, burying it, yung paglilibing sa Kanya will not give God the glory He deserves. Kapag binaon mo yung gift na yan, hindi mapaparangalan ng Diyos. Kapag binaon mo yung time na yan, hindi mo mapaparangalan ng... Kapag binaon mo yung resources, hindi mo mapaparangalan ng Diyos. Bakit? Kung anumang nilagay ng Diyos sa kamay mo, may potential yan. Ano man ang nilagay ng Diyos sa'yo, binigyan ka man niya ng maraming oras, may potential yan. Binigyan ka niya ng maraming talents, may potential yan. Binigyan ka niya ng maraming resources, may potential yan. Minsan lang kapag humihingi ka, hindi mo maintindihan ng ways ng Panginoon. Humingi ka ng pakwan, bibigyan ka buto. Humingi ka ng trabaho, bibigyan ka ng Lord interview. Tapos pag di ka pumasa sa interview kasi late ka nang dumating, tapos hindi ka naghanda, sasabihin mo, Lord, pinabayaan mo na ba ako? No. Humingi ka ng trabaho, binigyan kita ng interview, work it out. Humingi ka sa Lord, kailangan ko ng financial provision, binigyan ka ng Lord ng 3,000. Uy, 3,000 ako. Sige, saan Hong Kong tayo. 3,000 Hong Kong. Hong Kong 3,000 mga yun. Hong Kong 3,000. Di makapunta Hong Kong yun eh. Hong Kong noodles ang mabibili mo doon. Amen? Amen? Gusto natin financial provision, bibigyan ka ng 3,000, pero yun pala, you can use it as a seed bilang puhunan. For your business, for example. Pasinin nyo to, pag humingi kayo ng pasensya kay Lord, Lord, bigyan mo akong pasensya. Habaan mo nga po yung PC ko. Lord, habaan nyo yung pasensya ko. Ano binibigay ng Lord? Lalong sakit ng ulo. Para i-testing mo yung pasensya mo. Think, di ba? Lord, bigyan mo akong pasensya. Naiinis ako sa mga driver na ito mababagal. Lalo ka lalagyan ng mabagal pang driver. Sabi mo, gusto mong patience, develop mo. Work it out. Sabi mo, Lord, gusto ko po ng business. Ibibigay sa Lord idea. Yung idea nasa iyo na 3 years. Tapos 3 years after, sabi mo, Lord, wala pa bang business? Binigay ko na idea. I heard a preacher na sabi niya, tayo pag nakakita tayo ng daga, lagi natin ginagawa sa daga, pinapatay. Pero one day, may isang Amerika nakakita ng daga, gawin ko kayang mascot to, Mickey Mouse. Yumaman siya. Pag nakakita tayo ng bibe, lutuin natin yan. Sarap yan eh. Pero siya nung nakakita ng bibe, gawin natin Donald Duck. O may Disneyland.
Minsan humihingi tayo ng business, matagal na palang binigay ng Lord yung idea. Humihingi ka ng business, matagal na binigay ng Lord yung vision. Humihingi ka ng asawa. Yan na. Lord, mawawala na ako sa bingo card, ho? Lord, ito na lang po ang huling pag-asa ko. No condemnation, ha? Lord, ito na lang talaga ang huling pag-asa ko. Amen? Pero matagal ka na palang binigyan ng opportunity. Kasi ganito ha, ang girlfriend hindi bumabagsak sa langit. Nagka-girlfriend ng tao pag nililigawan. Pag hinahatid. Pag sinusundo. Kapag tamad ka magatin sundo, wala kang magiging girlfriend talaga. Sabi mo sa katabi mo, work it out. Is this helping anybody? Helping anybody. The worst thing, listen guys, and I will close, promise. The worst thing that you could hear mula sa Panginoon. Ano, I'm so excited to go to heaven. Aren't you? I'm so excited to go to heaven. Hindi ako excited sa langit dahil may mansion ako doon. Hindi ako excited pumunta ng langit dahil may lalakaran akong ginto. Secondary lang yan. Ang pinaka nakakapagpa-excite sa akin is yung face-to-face. Makakapaglingkod ako. Ang sabi ng Bible, we will put our crowns on His feet. Yun yung pinaka-exciting part. Na face-to-face ko mailalagay lahat ng fruits of our labor at may offer ko muli sa paanan ng Panginoon. Face-to-face ko makakaharap yung Diyos na reason kung ba't ginibab ko ang karir ko at ginibab ko ang lahat para sumunod sa Kanya. Are you excited to go to heaven? Sino sa inyo excited na pumunta ng langit, kapatid? Taas kamay. Hallelujah. Tignan nyo nga yung katabi nyo, mukhang langit na ba? We all want to go to heaven, right? We all want to face our Creator. We all wanted na tayo makaharap. Pero ako naniniwala, ang pinaka-worst thing, na kung ako man ay pupunta sa langit, ang pinaka-worst thing na maririnig ko sa Panginoon ay sasabihin niya sa akin na, alam mo Stephen, talented ka sana eh, kaso tamad ka. Pinakayo akong marinig eh. Yung sasabihin sa akin ng Panginoon, alam mo, gifted ka sana eh, kaso wala kang kusa. Alam mo, ang totoo lang, magaling ka, kaso may attitude ka eh. Yung sabihin sa akin ng Panginoon, mahusay ka, magaling ka, mahusay ka, kaso wala kang tiyaga. Yung may potential ka sana, kaso nagsasakit-sakitan ka eh. Gusto mo maging boss, ambon lang, di ka makalabas ng bahay. Is the worst thing that I can hear. And every time I'm called by God to serve Him, I'm always reminded, kung isa lang ang meron ako, maging faithful ako sa isa. Maging tapat lang ako sa pinagkaloob sa akin ng Panginoon, a good steward of the things that God has given me. I'm not giving it back to God to impress God with my output. Ang output niya, kung isa, magiging dalawa. Hindi ma-impress ang Lord. God is not impressed by the output. I believe He was impressed, and I say this respectfully, He was impressed by our faithfulness. If you remain faithful to Him, if you're faithful, sabi ng Lord, well done, my good and faithful servants. You are faithful with a few, and I will make you ruler of many things. Enter into the joy of the Lord. I want to bring this church to a next level of intimacy, to next level of commitment, to the next level of excellence, next level of ownership, next level of honor. I know some of you are not interested because you want to be a member. Yes. Membership will say, I belong. Partnership will say, I participate. So I want to transition you from membership to partnership because the church is not strong because of membership. The church is strong because of partnership, because of ownership. That when we own something, that when we say, sabi ng Bible, give and it will be given to you. That what you sow, you will reap. Na kung ano mang itinanim natin, if we want to go to the next level, to the next place, we trust His timing. No, it's not our timing yet. I continue to trust you. That your plan is greater than my plan. Sabi mo sa iyong salita, you will supply all my need. Not greed. Di sinabing, God will supply all your greed. Sabi, God will supply all your need. Just remain faithful to what God has entrusted you. Konti ang time mo, maging faithful. Konti ang talent mo, maging faithful. Konti ang resources, maging faithful. Ipagpasalamat sa Panginoon kahit 5 loaves and 2 fishes lang. Si Jesus, naalala ko, tinaas niya yung 5 loaves, 2 fishes, nag-multiply, napakain yung 15,000 people. Maaaring kaya hindi dumadami, hindi mo tinataas. Maaaring kaya hindi na multiply kasi hindi natin binibigay sa Panginoon. Just remain faithful.
with us. Kahit wala nakaka-appreciate, kahit wala nagte-thank you. Kahit hindi na-appreciate na ibang tao, just remain faithful. Be faithful in the season that you are in. Si Elisha, kung kilala niyo siya, isa siyang propeta na nakakuha ng double portion of anointing. Nung si Elisha ay tinawag ni Elijah, anong ginagawa ni Elisha? Nag-aararo sa bukid. He was a farmer. He was plowing the land. Nag-aararo siya. Hindi sinabi nagsiselfie siya. Hindi sinabi nagpo-pose siya. No. He's plowing, he's working. Faithfully. Habang wala nakakita, faithfully work. Si David, nung papunta siya sa labanan ni Goliath, where is he? Nag-aalaga, faithfully ng mga tupa. And God is using those small beginnings to prepare us for the things of God in our life. I want to be faithful in the calling. I want our church to be faithful in the mission and the calling that God has placed in this church. Punuin natin ang langit. Amen? So I believe stewardship is this. Stewardship is not just inviting them to come to church. Stewardship is protecting them not to leave the church. Kasi usually masaya tayo pag may dumarating na bago, right? Pag may baby sa bahay, masaya tayo. Pero pag umaalis ba, umiiyak tayo. Because I believe that's a sign of unfaithful stewardship. If we are not affected with these people that is going home or going out. Because stewardship, ang calling natin is not just reaching. Ang calling natin is protecting them. Kasama yung protecting, not just reaching. But to protect them and help them and help them develop their gifts and talents. That I want you to be involved in the groups because I want to strengthen you. I want to help you grow. That you cannot grow on your own. That you are not at your best when you are alone.